sabi dito, sa lahat ng pagkakataon si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Ibig sabihin pala ang pagpupuri sa Panginoon, walang humpay. Hindi lamang inasalop ka ng iglesia. Kahit sa bahay, sa trabaho, sa school, sa isip mo, pwede ka magpuri sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Isa pang palakpak na malakas para sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin, Panginoon, maraming pong salamat sa hapong ito na minsan pa kami ay nagkakatipon-tipon upang ikaw ay purihin, sambahin, dakilain ang pangalan mo, ang pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan, at higit sa lahat ang makinig ng iyong mensahe ng salita pagkatapos ng aming pagpupuri, pagsamba sa iyo. Ayaw mo, Lord, ang aming kaisipan, puso at nakakonsentrate sa gawain ito. Wala mo nang ibang isipin, kundi ang purihin ka at dakilain. Patuloy na linisin mo ang puso ng bawat isa upang may-aray namin ito sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nga doon sa aawitin, the Spirit of the Lord is now upon. Tawag doon, the Spirit of the Lord. Ibig sabihin, si Haring David po ang kumasa na yan. Amen. Ready na ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Sino may paa? Sino may kamay? Sino may katawan? Gamitin natin yan para purihin ang Panginoon. The Spirit of the Lord is in my heart. I will sing like David sang. One more time, the Spirit. Spirit of the Lord is in my heart. I will sing like David sang. I will sing, oh Lord, I will sing, oh Lord, I will sing like David sang. I will sing, oh Lord, I will sing, oh Lord, I will sing like David sang. The Spirit of the Lord is in my heart. I will sing like David sang. The Spirit of the Lord is in my heart. I will sing like David sang. I will sing, oh Lord, I will sing, oh Lord, I will sing like David sang. I will sing, oh Lord, I will sing, oh Lord, I will sing like David. Dance! Come on, dance! The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David dances. The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David dances. I will dance, oh Lord, I will dance, oh Lord, I will dance like David danced. I will dance, oh Lord, I will dance, oh Lord, I will dance like David danced. The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David danced. The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David danced. I will dance, oh Lord, I will dance, oh Lord, I will dance like David danced. I will dance, oh Lord, I will dance, oh Lord, I will dance like David. Praise! Woo! The Spirit of the Lord is in my heart. I will praise like David praised. The Spirit of the Lord is in my heart. I will praise like David praised. I will praise, oh Lord, I will praise, oh Lord, I will praise like David
I will sing like David sang. I will sing, oh Lord, I will sing, oh Lord, I will sing like David sang. I will sing, oh Lord, I will sing, oh Lord, I will sing like David. Dance! Come on, church! The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David. Come on, church, dance! The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David. I will dance, oh Lord, I will. Come on, church, dance! Like David dance. I will dance, oh Lord, I will dance, oh Lord, I will dance like David. Jump! The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David dance. The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David dance. I will dance, oh Lord, I will dance. I will jump like David jump. I will jump, oh Lord, I will jump, oh Lord, I will jump like David jump. Praise! The Lord is in my heart. I will praise like David praise. Spirit of the Lord is in my heart. I will praise like David praise. I will praise, oh Lord, I will praise, oh Lord, I will praise like David praise. I will praise, oh Lord, I will praise, oh Lord, I will praise like David. Behold, behold how good, how pleasant it is for brethren together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity. In unity, in unity. Lie, 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 lie. In unity. In unity, in unity. Lie, 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 lie. Behold! Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity. In unity. In unity. Lie, 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 lie. In unity. In unity. In unity. Lie, 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 lie. Behold! Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold and how pleasant it is for brethren to dwell together. Unity! Lie, 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 lie. In unity! Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the... Come on, church! Sing unto the Lord all the earth. Sing! Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord is great. The Lord is great and greatly to be praised. God is great and greatly to be praised. Woo! Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto sing. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. The Lord is great. The Lord is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Woo! Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the... One more time, sing. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the... For the last time, sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth.
Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord in all the earth. Woo! Hallelujah! Glory to God. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Nakakapagod pero masarap magpuri sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Puri ng Panginoon. Siya ang ating Diyos. Ang ibig sabihin ng Baruch Hashem Adonai, blessed be the name of the Lord. Who am I to be part of your people, the one that are called by your name? Could be a chosen as one of your own. Could it be that our blood is the same? Stranger, a remnant of nations belongs to the royal land. You show your grace when the branches are broken and I grafted into the vine. Baruch Hashem. One of your own, could it be that
He has known my name. If He calls upon me, I will answer Him. I'll be with Him in trouble. I will rescue Him and honor Him with a long life, with a long life. I will satisfy Him. I will satisfy. One more time. Because He has loved me, therefore I will never leave. Because He has loved me, therefore I will never leave. I will set Him securely on high, because He has known my name. If He calls upon me, I will answer Him. I'll be with Him in trouble. I will rescue Him and honor Him with a long life, with a long life. I will satisfy Him. 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 I will satisfy Hallelujah. Yes, Lord, You satisfy us, Lord. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, church. Let's praise the living God. Yes, Lord. You satisfy us, Lord. I will satisfy Him. I will satisfy Him. Hallelujah. Yes, Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. We praise Your name. We magnify Your holy and mighty name, the name above all names. The name of Jesus. The name of Jesus. Hallelujah. Shout Jesus. Shout Jesus. 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 Hallelujah. Glory. Glorify Thy name, Lord. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Glory. I will satisfy Him. I will satisfy Him. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Walang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Handa kami makinig ng mensahe mo. Buksan mo aming puso't kaisipan. Ikaw lamang ang dapat parangalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
hapon sa inyong lahat mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! So, meron po tayong kakaibang gagawin ngayong hapon mga kapatid bago po tayo mag-aral. Magbilang muna tayo 1 to 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mula dito kay Sister Linda, no? Dito. 1 to 4 every... Dito, ayan. 1, 2, 3, 4. 4 po, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hanggang matapos. Yan, sige. Simulan dito. Dali. 1. Brother Carding, 4. Brother Carding, 4. Paganyan. Oh. Didi. Dito, first row. 1. Brother Boy, Brother Sister Linda. Yan, pag ganun. Oh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sige. Sige, 1, 2, 3, 1. 1. 1. Sunod. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hanggang sa dulo. 1, 2, 3, 4. Ano na? Ulit mga kapatid. No. O sige, itong row na to, itong side na to, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dito rin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para madali. Sige. Hindi pa kayo nakapagsisimula dito. O sige, 1, 2, Okay. So, upo. Upo muna lahat, upo. Oo, kasama dyan. Lahat kasama. Lahat. So, ready? Amen. So, lahat po ng number 1, sama-sama. Lahat ng number 1, sama-sama. Lahat ng number 2, sama-sama. Lahat ng number 3, sama-sama. Lahat ng number 4, sama-sama. Oh, lahat ng number 1. 1. 1. 2. 3, 4. O, sige. Group yourselves according to your number. Group yourselves. Lahat ng number 1, sama-sama. Lahat ng number 2, sama-sama. Lahat ng... Hindi pa. Mamaya pa. So, mag-group muna sila. Oo, sige. Basta lahat ng number. Group yourselves according to your number. No. Mamaya, malalaman po ninyo kung anong gagawin natin. So, group yourselves. Yon. Lahat po ng number 1. 1.
Lahat po ng number 1, dito kay Sister Linda. Yan. Lahat ng number 2, dito kay Sister Fanny. Number 2. Number 3 kayo? Number 2, number 2. Number 2 doon. Sino yung number 2? Lahat ng number 1 dito. Lahat ng number 2 dyan sa gitna. Lahat ng number 3 dito sa side na to. Lahat ng number 4 doon sa likod. Lahat. Hayaan mo na. May dumating. Si Sister, si Inke, may dumating. Number 4 ka. Number 2. Number 3. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin ninyo. Number 4, number 3. Yung mga nakatayo doon sa hulihan. Number 4. Saan yung 4? Ayun o, sila may ano pa doon. Dito yung number 4. Number 3. Number 2. Number 2. Saan yung number 2? Dito kayo sa side na to. Dito sa side. Hello, dito sa side. Ang number 2, dito sa side. Punong-puno na dyan. No, dalawang number dito, dalawang number dito. 1 at saka 3, 2 and 4. Ayan. So, 2 and 4. Kayo, 3, doon kayo. Kayo. Kaya nga. Anong number yan? 4. O sige, 4 at saka number 1. So, number 1, doon kayo sa, doon kayo sa likod-likod banda. Number 2, saan number 2? Ayan, dyan kayo. Number 3, so dito kayo. Ayan. So, alamin ninyo ang inyong mga kasama. Yan. Number 3 kayo. Number 3, 4. Number 1, yan. Lagyan ninyo ng boundary dyan ang inyong So, upo na kayo, magsama-sama kayo. Sama-sama ang number 1, sama-sama ang number 4, sama-sama ang number 3, sama-sama number 2. Number 2, ayan, doon kayo, ayan. Basta alamin nyo ang inyong mga group, no? Yan. Number 3, ha? Oo, hindi pa. Sige, iyan na yung mga upuan ninyo. Ang hirap mag-ayos, no? Ang hirap mag-ayos. So, upo na po lahat. Upo lahat. Sabi ni Sister Fanny kung ano-ano daw ginagawa ko sa inyo. Para maiba naman tayo, di ba? O, di ba? So, upo na po kayong lahat. Upo na. Alamin po ninyo ang inyong mga ka-group. Alamin ninyo ang inyong mga ka-group. So, pwede bang tumayo ang group 1? Group 1. Ilan kayong lahat? Eleven. Group 4. Ilan kayo? Tayo, upo na. Group 1. 13. 14. Group 3. Ilan kayo? 12. Group 4. 11. Group 3. Tayo. So you are 12. And group 2, 11. So, 11. Bakit may 13, may 14?
may dumating kasi kanina, nahuli siya sa bilangan. So, sino yung 14 kayo dyan, group, what? Group 4. 14. Tapos, okay. Okay, mga kapatid, pakinggan po natin. Para tayo mag-games, Purihin ng Panginoon. Ito po yung impression ng Panginoon sa akin. So, ang topic po natin ngayong gabi, ngayong hapon ay new life in the church or life in the church. Yun po ang ating topic ngayong hapon. So, kaya ko kayo pinag-group, impression po ito ng Panginoon sa akin. Sapagat nagtatanong ako sa Panginoon kung ano ang gagawin ko dahil meron po tayong nakakaligtaan dito po sa ating gawain. No? So, mamaya, yung ating awiting in unity to dwell in unity. No, ano po natin yan mamaya. So, yung pong mga ka-group ninyo, tandaan ninyo yan. Kapag kayo po ay dumarating dito sa church, na mayroon pong kayo nang nakikita na ka-group ninyo, yun yung hahanapin ninyo. No? Sa halip na magkwentuhan po tayo ng mga bagay-bagay kung ano mga ginagawa natin, pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. Pag-usapan po natin ang salita ng Panginoon. Pagkatapos ng gawain natin mamaya, yung mga group na yun, yung mga group na yun, magkakaroon muna tayo ng grouping bago tayo mag-uwian. Amen po ba? Ito po yung gawain na nakalimutan natin, na hindi na natin nagagawa ngayon. So, ang topic po natin is belongingness in the church. Belongingness in the church. Ito po ay buhay ng iglesia. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo, Ama, sa hapong ito. Na muli kami po ay inipon mo sa lugar na ito upang patuloy na mag-aral ng iyong salita. At hindi lamang namin ito pag-aaralan, kundi amin pong gagawin, Panginoon, upang kami po ay yung aming pag-aaral ng iyong salita ay patuloy kaming lumago, patuloy kaming magkaroon ng harmonious relationship sa bawat isa na miyembro ng iglesia, at patuloy, Panginoon, na magpanalanginan kung meron pong mga pangangailangan. Kaya sa hapong ito, hiniling po namin ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral, at nawa ang iyong mga salita ay patuloy na tumimo sa puso ng bawat isa, upang hindi lamang namin ito napapakinggan, Panginoon, kundi ito po ay aming gagawin ayon po sa iyong ninanais. Maraming salamat po. Pangunahan mo po kami sa gawaing ito, Ama. At hayaan mo po na mapuspos ng iyong Espiritu ang bawat isa upang maintindihan po namin kung ano ang nais mo na ipabatid sa iyong iglesia. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking sarili. Itago mo po ako sa iyong likuran upang hindi ako ang makita, kundi kayo po ang siyang mahayag. Kayo po ang siyang maluwalhati sa oras na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Nanibago ba kayo sa inyong mga katabi? Nanibago kayo? Ay, pagdating natin dito, tayo magkakasama, tayo pa rin magkakasama. Di ba? So, kailangan naman tayo sa iba, sa mga kasamahan natin dito sa church. So, sabi po sa aklat ng Hebrews, chapter 10, verse 24 to 25, sabi dito, "And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Hebrews chapter 10 verses 24 to 25. What is a church? Itong topic na ito ay madalas natin pag-usapan, mga kapatid. Pwede ba ang may tumayo kung ano po ang ibig sabihin ng church? Nagsabay pa si Brother Rudy. Ano ang ibig sabihin ng church?
Body of Christ. Sabi ni Brother Roger, Iglesia. Sabi naman ni Brother Janos, Body of Christ. So, kung hindi natin alam, kapag tayo po ay tinatanong, saan ka ba pupunta? Ano po sinasagot natin? Magsisimba. Di ba? Magsisimba po, it is a wrong usage. No. Mali po yung gamit na magsisimba. Ang tamang gamit ay sasamba. Amen po? So, pagtutuwid lang po, ang tamang gamit ay sasamba. Sapagkat ang ibig sabihin po ng church, ito po ay a church is a place designed to have spiritual encouragement. Ito po ang ibig sabihin ng church. Ito po ay dinisenyo ng Panginoon upang ang bawat isa ay magkaroon ng pagpapalakasan. So, a church is not a building. No. Ang church po ay hindi building. Ang tawag sa building ay sambahan. Amen po. Bahay-sambahan ang tawag sa building. Ang church po ay katulad ng sinabi ni Brother Janos, ito po ay body of Christ. Pangalawa, ito po yung mga katawagan sa church. Body of Christ, Iglesia, no? Called ones, mga tinawag, mga tinubos, katawan ni Kristo or Iglesia ni Kristo, hindi po si Manalo. Iglesia ni Kristo, ang Diyos na buhay. Iglesia ng Diyos. Amen po? Iyon po ang katawagan ng church sa Tagalog, sa English. So, ang church po ay kalipunan ng mga mananampalataya. It is a community of believers. Amen, mga kapatid? A community of believers. Kaya pag sinasabi natin, tayo ay sasamba, ibig sabihin, magkakatipon tayo upang sambahin natin ang ating Panginoon sa bahay-sambahan. Amen po? Nakukuha po ba natin? So, mali po yung sagot natin na kami magsisimba. No, magsisimba. Ito po yung termino na ginagamit natin sa lumang pananampalataya sapagkat iyon ang ating kinagisnan. Dahil hindi sa atin itinuro kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagsamba. Ang pagsamba po ay mahalaga sa Diyos sapagkat iyon po ang dinisenyo ng Panginoon na ang lahat po ng mga tinawag ng Diyos, tinubos ng Diyos, we were called from darkness and we were brought into His marvelous light, to praise the name of Jesus, to praise the name of the Lord. Amen. Tinawag po tayo mula sa kadiliman, dinala tayo sa liwanag upang ihayag natin ang kapurihan ng ating Panginoon. We are the church. You are the church. I am a church. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, you are the church. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. It is not a building, but a place to belong. Tayo po ba ay pagmamayari ng iglesyang ito? Hello mga kapatid. Do we belong to this church? Amen. Kung hindi kayo taga rito sa Jesus the Living Word Global Christian Church Incorporated, taga saan kayo? Bakit kayo nandito? Why? Because you belong here. At ang ating pong pagka-belongingness sa church na ito ay nag-ugat sa ating pong belongingness. Yan, nabubulol ako. Belongingness sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang nagmamay-ari sa atin. Dinala niya tayo dito sa iglesyang ito upang dito tayo po ay nagpupuri, sumasamba, nagpapalakasan katulad ng sinabi ng Hebrews chapter 10 verses 24 to 25 na huwag ninyong kaliligtaan ang pagpunta sa gawaing katulad nito sapagkat dito po ay nagpapalakasan ang bawat isa. Ngayon mga kapatid, ito po ang kulang sa atin. May mga problema, may mga dalahin tayo, may mga dinadala tayo, or may mga kabigatan tayo na gusto nating makahinga. No? At wala tayong pinagkakatiwalaan na pagmapapahingahan
ng ating mga dinadala sa ating mga sarili, kundi ang church. Amen po ba? May tiwala po ba tayo sa isa't isa? Mapagkatiwalaan po ba tayo? Hello? O baka mamaya pag nagchismisa at pag mamaya may nag-confide, ay alam mo kapatid, may problema ako, pag-pray mo ako, ano ba ang problema mo kapatid? Seryoso? Sikreto hindi pwedeng ipaalam. Pero nagtitiwala ako sa iyo dahil mapagkatiwalaan kita. So nag-confide. After that, ano gagawin? Uy, alam mo ba si ganito pala yung problema niya. Patay. Hello? Ang church po ay nag-iingat ng kung ano yung dinadala sa kanya. What you hear, leave it here. Hello? Hindi po marites. Pwede nating imarites kung may lesson tayo na mapupulot. Pero kung wala tayong lesson na mapupulot, amen po ba? Ang church po ba na pagkakatiwalaan? Yes. Mayroon pong isang awit, sabi dito, the church I know is faithful and is righteous and faithful. The church I know is healthy and strong. So ang church na aking alam ay malusog at malakas. Faithful and true. Yun sana ang ipakakanta ko kay Shin, kaya lang, iba yung iba yung dating nun iba yung inimpress sa akin. Ang inimpress sa akin ng Panginoon, unity. Sapagkat sa loob ng iglesia, dapat tayo po ay nagkakaisa. Nagkakaisa tayo dahil yun po ang design ng Panginoon sa atin. Ano po ba ang mga benefit ng community in the body of Christ? Ano po ba ang mga makukuha po natin na benepisyo mula po sa community of the body of Christ? Sabi sa Hebrews chapter 10 verses 24 to 25, not to give up in meeting together, but to encourage one another. To encourage one another. Upang palakasin ang bawat isa. Kapag mayroon pong nanghihina, kapag mayroong nanlulupaypay, at nakikita natin na bihira na siyang umaattend ng church, puntahan po natin, palakasin natin. At kapag siya ay dumating sa church, hindi po ng Panginoon, ay i-welcome po natin siya. Huwag nating pagsabihan na, ay mabuti naman dumating ka. Hello, mga kapatid. Sapagkat ang church po nag-i-encourage. Ang church po nagpapalakas. Ang church nagpapaalala. Ang church nagpipray. Ang church po ay tumutulong. Ang church po ay dumadamay. Amen po mga kapatid. So, kailangan po natin, sabi dito, katulad ng isang uling, hindi po ito mananatiling nagniningas kapag nag-iisa lang. O sabihin na natin yung isang panggatong, isang kahoy. Hindi po ito mananatiling nagniningas kung nag-iisa lang. Tayo pong mga Kristiyano, nagpapalakasan po tayo sa isa't isa. Amen po ba? Sa ating mga Kristiyano, nararanasan po natin ang kabigatan, problema, kung ano-anong mga ginagawa ng kaaway na kung minsan hindi na natin kayang dalhin. No, kapag nalaman natin ng mga magkakapatiran na ganito ang kanyang nangyayari sa kanya, ay huwag tayong mag-atubili na alamin kung ano yung kanyang problema. Amen. Ang church po na pagkakatiwalaan. Kaya marami pong mga backslider, marami pong mga tao nawawala sa church. Kasi pag may mga problema sila at kapag sila po ay o kaya nilapitan nila tayo, sa halip na palakasin natin sila, mas lalo pa natin silang dinidiscourage. Kaya ang nangyayari, nawawala po sila. Amen mga kapatid. Isa po ito sa pamamaraan ng pagpapalago natin sa ating iglesia. Yung magpakita po tayo ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kapatiran. Amen po? Kung wala tayong may tutulong, material, financial, or anuman, ipag-pray po natin. Kung hindi man natin mapuntahan, ipag-pray natin. Sapagkat nagpipray tayo, habang nagpipray tayo, ang Diyos kumikilo sa buhay ng pinagpipray natin. Amen po ba? Hello mga kapatid.
pinagpipray po natin ang ating mga kapatiran. Sapagkat, kapag nagpipray po tayo, yung pinapanalangin po natin, nakakarating po yan doon sa kinauukulan. Kahit ang pinagpipray natin ay nandoon sa ibang bansa, nakakarating po yun doon. Amen po ba? Sapagkat ang prayer po, ito po ay makapangyarihang sandata. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na manalangin, magpalakasan sa isa't isa. Sapagkat ang panalangin po ay nakakarating po yan doon sa kinauukulan. Amen po. So, meron kaming pinagpipray na yung bago nating member meron akong bagong Bible study, online pa rin mga kapatid. Ito po ay bunga ng Japan Ministry. So, ang iba po sa Caloocan, ang isa nandoon sa Calawag, Quezon, yung isa nandoon sa Bicol. Ang layo po ng nararating ng ating outreach sa Japan, purihin po ang Panginoon. At lahat po sila, dumadalo sila sa Bible study. May nandito sa Antipolo. At yun ay minsan pupuntahan namin ni Brother Puto. Kalahati na po yung katawan niya na kumikilos. Invalido po siya. Pero inspiring po ang buhay ng kapatiran natin yon. So nakakarating po ang mga prayer natin sa mga taong kinauukulan. At habang kami ay, yung pong may sakit na taga-Caloocan na isinama namin sa intercession, si Noel Ladra. Meron po siyang sakit sa puso at hika. Tapos matindi yung kanyang sakit sa baga. Alam niyo mga kapatid, through prayers, amen, sa pamamagitan ng panalangin, yung kapatiran na yun ay gumaling. At saka, noon ay hindi siya makapagsalita sapagkat pagbanggit lamang niya ng salita, hinihingal na siya. Kaya hindi siya nagsasalita ng madalas. Nung ipinag-pray natin siya, isinama natin sa ating mga panalangin, ngayon ay naghahanap buhay na siya. Kaya patatanggal ko na nga yun sa prayer request doon sa ating prayer intercession sa May. Ibig sabihin, kalakasan po ng bawat isa sa atin kung tayo po ay nagpipray at pinagpipray ng ating mga kapatiran. Amen po mga kapatid. Isa po yan, kalakasan po yan. Kahit hindi nalalaman ng may sakit, ng may karamdaman, na hindi ba natin siya mabisita, pag nalaman natin na ganito ang kanyang kalagayan, ipag-pray po natin siya agad. Huwag na nating hintayin na anuhin pa, yung sabihan pa sa atin. Basta nalaman lang natin. No, basta nalaman natin na meron po siyang kailangan, so ipag-pray natin siya kaagad. Amen po mga kapatid. So hindi po dito exempted tayo, hindi exempted ang bawat isa. Lahat po ay dapat meron pong ginagawa para sa ating mga kapatiran. So, katulad nga po ng isang uling na kapag ito ay nag-iisa lamang, hindi po ito mananatiling nagniningas. Kailangan po niya ang mga tao na makakatulong sa kanya kailangan niya ang makakatulong sa kanya upang manatili siyang nagniningas. That it will keep burning. No. So, kapag tayo nagsasaing at mamamatay na yung apoy, anong ginagawa natin? No. Nilalagyan natin yung mga gumagamit ng uling, gumagamit ng kahoy. Nilalagyan natin ang nilalagyan ng kahoy para hindi mamatay ang apoy. Tayo din naman, mga kapatid. No. Tayo rin naman. Kailangan natin ng isa't isa. Bakit? Kapag nanghina ang isa, merong magpapalakas. Kailangan natin ng kalakasan. Kailangan natin ng bawat isa. Hindi natin pwedeng sabihin, bahala na sila sa buhay nila. Kasalanan nila yun. Sana wag naman tayo ganun, mga kapatid. Di po ba? Sapagkat lahat po tayo nakakaranas ng mga pagsubok. So, the church help us to grow and experience a changed life. Amen po. Ang church po, ang iglesia ng Diyos, ang body of Christ, ang katawan ni Kristo, ang mga tinubos, ay, sabi dito, lumalago at nakakaranas ng pagbabagong buhay. Sino na po dito ang binago ng Panginoon? Amen. Naranasan na po ba natin? Naranasan na natin na binabago tayo ng ating Panginoon? Mayroon pong tinatanggal ang Panginoon sa atin? Sabi nga ni Sister Helen, pinuprune tayo ng Panginoon. Naranasan na po ba natin ang pruning ng Panginoon? O hindi pa, mga kapatid, pag hindi nyo pa nararanasan ang pruning ng Panginoon, ngayon pa lang ipag-pray na nyo sa Diyos na i-prune kayo.
Amen po ba? Pag hindi natin po naranasan ang pruning, pag hindi natin naranasan yung pong paglilinis ng Panginoon sa atin, paano tayo magiging encouragement doon sa mga tao? Wala tayong nararanasan. Paano natin isi-share sa kanila ang buhay natin? Walang pagbabago sa atin. Paano natin isi-share sa kanila? Alam mo, binago talaga ako ng Panginoon kasi noon ganito ako, pero ngayon hindi na. Masasabi po ba natin yun? May kausap ba ako? Hello, mga kapatid. Yan. We cannot give what we do not have. Hindi po natin pwedeng ibigay ang wala sa atin. Hindi tayo pwedeng mag-encourage ng ating pong kapwa kung tayo mismo ay discouraged. Yun ba? Nagsishare ka, uy kapatid, dapat ganito ang gawin mo. Tapos, katulad nung may doktor na nag-a-advertise ng pampatak sa mata para daw luminaw ang mata. Napuna ko yung doktor na nagpapahayag, may salamin. Sabi ko, parang hindi naman kapanipaniwala ang sinasabi ng doktor na to eh. Dapat wala siyang salamin. Dapat siya mismo ang nagde-demo sa mata niya na pinapatakan niya ng kanyang produkto. Wala siyang salamin at naranasan niya ang gumaling. Eh may salamin siya. Paano mo paniniwalaan yung kanyang sinasabi? Nagigets niyo ko? Amen? Paano mo masasabi? Paano mo masasaway? Yung pong gumagawa ng hindi tama kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo masaway. So paano ka makaka-encourage? The church is a place of encouragement. Amen po ba? Ito'y lugar na kung saan ay pinalalakas ang mahihina at sabi, pinatatatag ang mga nanlulupaypay. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Nanghihina ba? Nanlulupaypay ba? No. Nagpapatatag sa nanlulupaypay at nagpapalakas sa mga nanghihina. Amen po. Hindi po yung nakikita na ngang nanlulupaypay ka, pagkatapos ididiin ka pa. No. Ididiin ka pa. So, hindi po ganon ang ating church. So, finding community in a local church, the community of Christ is the people that has experienced changed life. Ang pamayanan ng isang iglesia ay nakaranas na po ng tinatawag na pagbabagong buhay. So, naniniwala po ako na lahat po ng nandito sa bulwagan na to ay nakaranas na po ng pagbabagong buhay. Bakit po? Ang born-again experience po ay hindi po ito religion. Ito po ay isang karanasan sa Panginoon na dati ang buhay natin ay ganito tayo, pero nung maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon, mula dito ay unti-unting dinadala tayo ng Diyos doon sa binabagong buhay. Hello, mga kapatid. Amen po ba? Ayan. So, ito po yung dahilan kung bakit ang ating pong pagiging belongingness ay nag-ugat, ang haba naman kasi ng word belongingness, ay nag-ugat sa ating Panginoong Hesus. No, nag-ugat po sa ating Panginoong Hesus at sabi dito, this is what make us so utterly distinct. Kaya po tayo'y naiiba. Bakit po? Ang pagbabago natin at ang pagmamayari o yung nagmamayari sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kapag ipinasakop mo ang buhay mo sa Panginoong Hesus, magkakaroon ka talaga ng pagbabago. Amen po ba? Pag ang Panginoong Hesus ang ginawa po nating idol, ang ginawa nating idolo, magkakaroon tayo ng pagbabago at magiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. Ayan. So, dito po sa church, it will help us to become Christ-like and have an unconditional love. At pagmamahal po, pagmamahal sa mga hindi nakakaranas ng pagmamahal. Yung pong mga tao na nararanasan po nila na para silang tinakwil ng mundo.
Pag dito sa church po, pag meron pong kapatiran na ganyan, ay mararanasan po nila ang pag-ibig po ng Diyos sa pamamagitan ng mga kapatiran. Amen po, mga kapatid. So, nalalaman din po natin dito kung ano ang kahalagahan ng tinatawag na servanthood. No? Dito sa church, nalalaman po natin kung ano ang ibig sabihin ng servanthood. Yan, sabi dito, sa Matthew chapter 20 verse 26, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. So, ang servant ay naglilingkod. Ang Panginoong Hesus, nung siya'y pumunta sa daigdig na to, hindi po siya pumunta para paglingkuran. Siya po ay pumunta para maglingkod. Kaya ang sabi niya, kung gusto niyo maging dakila sa kaharian ng Diyos, learn to be a servant. Amen po ba? Hello? Sa bahay natin, sino po ang servant? Sino mga servant sa bahay natin? Sino po ang mga Panginoon sa bahay natin? At sino ang mga servant sa bahay natin? So, hello? Sino po ang servant sa bahay natin? Sino ang katulong sa bahay natin? Nanay. Sino ang Panginoon at pinaglilingkuran? Sino? Anak, maghugas ka ng plato. Wait lang, ma. English pa. Wait lang. Sabi ni Wayne, wait lang, ma. Wayne, namamaga na yung mata mo sa kapapanood mo ng cellphone. Okay lang. Sagot sa akin, okay lang. Okay lang daw mamaga ang mata niya basta sa cellphone. Amen, mga kapatid. So, kung gusto po natin na maging great sa kaharian ng Diyos, maging servant po tayo. No? Ano bang mga ginagawa ng servant? Naglilingkod. Sino bang ating pinaglilingkuran? No. Sino paglilingkuran natin? Ang Panginoon. Amen po? Ang Panginoon at ang ating kapwa mananampalataya. Pinaglilingkuran natin sila. Paano natin sila pinaglilingkuran? Sinishare natin ang salita ng Diyos sa kanila. Pinagpre-pray natin sila. Tinutulungan natin sila kung meron tayong maitutulong. Kung wala, panalangin na lang. Sapagkat malaki po ang naitutulong ng panalangin sa pangangailangan ng ating kapwa. So that is serving, mga kapatid. Nalalaman po natin ang kahalagahan ng paglilingkod sa loob ng iglesia. And sabi dito, our spiritual life cannot last alone. Yung pong ating buhay spiritual, hindi po ito tumatagal, mga kapatid. Hindi nagtatagal. Bakit po? Subukan ninyong wag mag-church sa loob ng isang buwan. Huwag kayong magbasa at huwag kayong manalangin. Ano magiging gawain ninyo? No? Madali pong mawala ang ating spiritual life kung hindi po ito nakaugat sa ating Panginoon. So, kapag ang isda po ay inaalis sa tubig, ang tubig ay buhay ng isda. Naalala ko yung aming maliit na aquarium, meron pong 4 na isda, merong maliliit, at saka merong medyo malaki. Noong pumunta po kami ng Cubao para po sa Biyernes Santo, pagdating ko sa bahay, dire-diretso naman ako sa pagtulog kasi naririnig ko naman yung under ng aquarium. Paggising ko kinabukasan at pagkakainin ko yung isda, lumulutang na yung 3 maliliit, lumulutang na. Tapos yung isa naman, naghihingalo na. Sabi ko, hoy, anong nangyari sa inyo? Sabi ko, ganun. Hala, sabi ko ganyan. Pagkakainin ko, yung pala, natanggal yung hose ng kuryente ng oxygen. Nawala ng oxygen yung tubig. Tapos, hindi na kayanan ng maliliit na isda, namatay. Tapos, yung isang medyo malaki-laki na naghihingalo na rin. Talagang sinaksa ko yung oxygen para malagyan ng oxygen yung tubig nang makahinga yung isda. Ibig sabihin, tayo ding mga Kristiyano, mga kapatid, kapag po tayo nawawalay sa ating pakikipag-fellowship sa ating Panginoon, madali pong umatras at mawala ang ating pagiging espiritual. Bumabalik po tayo sa ating ugaling makamundo. Dati hindi tayo nagmumura. Pag nawala tayo sa ating Panginoon, nagmumura na naman tayo. Amen po. Bakit po? Sapagkat kapag nawawalay nga po tayo sa ating pong mga kasamahan, nawawalay tayo sa ugat, which is our Lord Jesus Christ, namamatay ang spiritual life natin
At pagkatapos, katulad po ng puno na hindi po nakaugat sa lupa, ito po'y madaling mamatay. Kaya kailangan po natin mga kapatid, nakaugat tayo sa ating Panginoon. Amen ba? Hello? Huwag tayong hihiwalay sa Kanya. And sabi dito, everyone must understand that the church is all about and the reason why we need to go back to church. The reason why we need, sapagkat tayo ay nawawalay, tayo po'y napapahiwalay, tayo nanghihina, nawawala na naman tayo sa direksyon ng ating Panginoon. So kailangan bumalik tayo sa church. Amen ba mga kapatid? Amen. So, first of all mga kapatid, we are worshiping company. So the church is a worshiping company. Kapag ikaw ay miyembro ng isang iglesia at hindi ka marunong magpuri sa Panginoon, mga kapatid, mag-aral na po tayong magpuri sa ating Diyos. Marami pong dahilan kung bakit tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Maraming kadahilanan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wala naman akong masabi, paano ba ang Diyos purihin? Tumingin ka lang sa langit at makikita mo ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos. And then kausapin mo ang Panginoon. Ito pala ang dahilan, O Diyos, kung bakit ikaw ay kailangang purihin, sapagkat dakila ang iyong mga gawa. Sabi dito, Paul begins this chapter with saying, sabi, therefore I urge you to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi, ialay daw natin ang ating buhay, ang ating mga sarili bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang tunay at tamang pagsamba. Ang tunay na pagsamba, hindi lang po natin sinasabi, Lord, sinasamba kita sa Espiritu at katotohanan. Alam na ng Panginoon yun, given na yun, mga kapatid. Ang tanong ng Panginoon, paano mo ba ako sinasamba sa Espiritu at katotohanan? Marami pong nagtatanong, paano ba sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Kilalanin po natin ang ating Diyos. Ang Diyos ay sasambahin natin sa pamagitan ng sinasabi patungkol sa Kanya, sa pamagitan ng Kanyang salita. Amen? Marami pong sinasabi ang salita ng Diyos patungkol sa ating Diyos. Sabi, this is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world. Huwag tayong makisang-ayon sa gawain ng mundong ito. No. Huwag tayong makisang-ayon o huwag tayong makiisa sa gawain ng mundong ito. But sabi, be transformed, magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan. Amen po. Hindi mababago ang buhay natin hanggat hindi nababago ang laman ng ating isip. Ang isip po natin, ito po ay arena. Parang boxing arena. Dito po naglalaban ang mabuti at masama. Amen po mga kapatid. Kaya pag nagsabi, huy anak, gawin mo to. Sabi naman ng kabila, sabi ng masama, wag na. Nakakasawa na yan. Huwag ka na makinig dyan. No. Naglalaban po ang mabuti at masama. Pero mga kapatid, paano po tayo makapag-decide kung ano po ang pipiliin natin? Piliin po natin ang inuudyok ng Panginoon sa atin na mabuti. Hindi ang inuudyok ng kaaway na masama. Hello? Hello, mga kapatid. Do not be conformed to the system of this world. Ano ba ang sistema ng mundong ito? Marami. Hindi ko na pwedeng banggitin, mga kapatid. Tatagal po tayo. And sabi dito, we allow God to shape, form, and mold us as we declare Him Lord over us. Sabi ng aklat ng Mateo chapter 7 verse 21, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi kayo sumusunod sa akin. Kapag tayo po ay tumatawag sa Diyos, Panginoon, Panginoon, subalit hindi naman natin siya sinusunod, iniinsulto po natin ang Diyos. Amen? Diyos ko tayo ng Diyos ko. Diyos ko, tulungan mo ako. Pero hindi naman natin sinusunod kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. So, iniinsulto lang po natin ang ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pag sinabi po natin, Lord, tulungan mo ako. Pag nananalangin po tayo, Lord, baguhin mo ako.
gawin po natin yung ipinapanalangin. O sino ba dito ang nananalangin ng pagbabago? Amen po ba? Pinapanalangin ba natin sa ating Diyos, Lord, baguhin mo ako. Ayaw ko na sa buhay na ganito. So kapag nanalangin ka ng baguhin mo ako, Panginoon, aksyonan mo ang iyong panalangin. Pag inaksyonan mo ang panalangin mo, tutulungan ka ng Panginoon. Kailangan ikaw muna ang gumawa kasi kaya mo naman magbago, di ba? Kaya mong magbago. Hindi, ibig sabihin, kaya mong maggawin kung ano yung gusto mong pagbabago. Pero, kailangan mo ang gabay ng Panginoon. Kaya ang sasabihin mo, Lord, gusto ko na talagang magbago. Sinisikap mo sa sarili mo na magbago. Tinutulungan ka ng Panginoon. Bakit? Nananalangin ka na, tulungan ka ng Panginoon para magbago. Amen po ba? Para lang sa sarili natin, talaga hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Pero pag nag-pray tayo, Lord, baguhin mo po ako. And then sa panalangin natin, samahan po natin ang gawa. So mababago nga tayo. Amen po ba? Mababago po tayo ng ating Panginoon. Second, sabi, the church should function as a serving community. This is where the diversity of the community is made with very practical. We are called to serve one another with the spiritual gifts that the Lord has given us. So, mga kapatid, tayo po ay merong mga spiritual gifts na binigay ang Panginoon sa atin. Sinong naniniwala? Meron po tayong mga natural gifts, pero meron pa rin pong binibigay ang Panginoon sa atin ng mga spiritual gifts na dapat natin itong gamitin sa paglilingkod para sa ating kapwa. Amen po ba? So, merong gifts of help. No, help. Merong gifts of giving. Kapag nasa puso mo ang magbigay, hindi ka nang hihinayang kung ano yung binibitawan mo. Bakit? Gifts mo yun eh. Alam mo na gifts mo yun. At alam mo kapag ginawa mo yun, pagpapalain ka ng Diyos. Amen po? The gifts of giving, the gifts of counseling. Yung pong mga magagaling mag-counsel. No. Yung mga magagaling magbigay payo. So mga gifts po yan. Tayo mga kapatid, alam na po ba natin ang mga gifts natin? Sa Romans chapter 12, verses 6 to 8, makikita po ninyo dyan yung different gifts. Bali, ilan po yan? Implicates our daily lives, followers. There are 7 gifts. Sabi dito, meron pong 9 na gifts, aklat po ng Romans chapter, 7 gifts, aklat ng Romans chapter 12, verse 8. So, ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay mayroon pong unique na gift na binibigay ang Panginoon sa atin. Ang nangyayari lamang, pinababayaan po natin yung ating spirituality. Kaya, hindi po natin natutuklasan kung ano po yung regalo ng Panginoon sa atin. Maging seryoso po tayo, mga kapatid. Mag-pray po tayo, Lord, ano po ba yung gift na binigay mo sa akin? Kaninang umaga, ang topic namin doon sa Japan, topic ni Brother Mel, is ministerial gifts. Bukod doon sa ministerial gifts, meron po tayong mga unique na mga regalo na ipinagkaloob ang Panginoon sa atin. Gamitin po natin yan. Amen po ba? Gamitin po natin yan. Sa mga kabataan, no? Sa mga kabataan, tinawag kayo ng Panginoon. Tinawag kayo, tinuturuan kayo sa kasalukuyan. So wag lang kayong puro lang joy, puro lang fun, Tingnan naman natin yung maging seryoso tayo sa ating Panginoon. Mga bata pa kayo, sabi ng Panginoon, ako'y sumusulat sa mga kabataan sapagkat sila ay malalakas at matatalino. Hello, mga kabataan. Amen po ba? Kaya gamitin ninyo ang inyong lakas at talino upang malaman ninyo kung ano yung gifts ng Panginoon na ibinibigay sa inyo. Ngayon pa lamang, mga kabataan pa kayo. Amen po. So, third and last, sabi dito, we are loving community. We are called to be loving community. Paul concludes this chapter in verses 9 to 21 with a list of practical implications for our daily lives, followers of Jesus. Sabi, they all come down from love. Ayan, nagsisimula po sa pag-ibig. Yung mga
gifts na po yun. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Serving the Lord, share with the Lord's people who are in need, and practice hospitality. Yan. Sabi, serving the Lord, no, share with the Lord's people. So, makibahagi po tayo o magbahagi tayo sa mga anak ng Diyos. Kaya inuutos po ng Bible, mahalin po natin ang ating pamilya bilang iglesia ng ating Panginoon. The church is also called the family of God. Amen, mga kapatid. So, ano po katawagan sa church? Family of God, the called ones, the church of God, the church of Christ, ano pa? Body of Christ. No. So, marami po ang katawagan sa atin. We all belong to the family of God. And Jesus Christ as our head. And God our Father is the head of the government. No, siya po yung pinaka-supreme leader ng iglesia ng Diyos. May natutunan ba kayo, mga kapatid? Hello? Tingnan niyo yung katabi niyo. Miyembro ba siya ng iglesia ng Diyos? Tanong mo. Amen po. Lahat po tayo dito, miyembro po tayo ng iglesia ni Kristo. Oh, ha? Iglesia ni Kristo? Hindi Tayo po ang mga tunay na iglesia ni Kristo. Amen. Sa Katoliko, ang santo at santa sa kanila ay ino-ordain nila. Ano bang tawag doon? Binabeatify. No, binabeatify nila ang mga santo at mga santa. Sa iglesia ng Diyos, sa tunay na iglesia ng Diyos, lahat ng mga tinubos ni Kristo ng kanyang banal na dugo at tumanggap sa kanya na Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ay mga santo at mga santa. Tignan nga po natin ang ating mga katabi kong mga santo at mga santa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, we are saints. Sapagkat tayo po ay tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang pagiging santo at pagiging santa ay hindi kagagawa ng tao. Ang Diyos po ang gumagawa nun. Hindi natin pwedeng gawing sabihin, santa ako. Santo siya. Hindi po. Sapagkat ang Diyos po ang gumagawa ng santo sa pamagitan ng ating pagtanggap kay Kristo na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Siya ang ulo at tayo ang kanyang katawan. Amen po, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So, hindi po tayo iniwanan ng Diyos na mga orphans. No? Hindi tayo iniwanan ng Panginoon na mga orphans. Tayo po, ang Diyos po, He never intended His children to be spiritually orphans. In the same way, that basketball player, katulad po ng isang basketball player, meron siyang team. Amen po? Katulad ng isang sundalo, meron siyang platoon. No, na kinabibilangan. Kaya tayo, meron po tayong iglesia. Ang ating pong puno, ang ating namumuno sa iglesia natin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Jesus is the head and we are the body. Kaya ang tawag sa atin, Iglesia ni Cristo. Iglesia, sa Latin word po, iglesia. No. Iglesia. We are iglesia ni Cristo. Tayo po ay iglesia ni Cristo. Ang mga Romano Katoliko po, sila po ay Iglesia Apostolika, Iglesia Romana Katoliko, Iglesia Apostolika Romano Katoliko. Yun po ang kanilang identity. Amen, mga kapatid. Ang identity po nila, Iglesia Apostolika, Iglesia Apostolika Romano Katoliko Romano. So, Roman Catholic or
Romano Katoliko. Yan, Romano Katoliko. Tayo naman, Iglesia ni Cristo. Hello! Hello! Palakpakan natin ang ating Panginoon. We belong to Christ. We belong to Jesus Christ. And Jesus Christ is the head, and we are the body. That's why the church walk in unity. Natutuwa po ako sa Panginoon sapagkat nung magsimula akong magturo, yung kinanta natin dito ay Psalms 133. Amen. Yung how good, ano ba yung napakagandang pagmasdan sa magkakapatid na nagkakaisa. Amen. Ngayon naman, Psalms 133 pa rin. In unity, to dwell in unity. No, napakagandang pagmasdan sa mga magkakapatiran na nagkakaisa. Amen? So, lahat po ng mga group, yan, yung mga group, tinatawagan ko po yung mga musikero natin. No. Awitin po natin yung in unity. Yan. In unity. So, bawat grupo, hawak-hawak po tayo ng kamay. No, hawak-hawak tayo dito, dito, dito. Yan. Okay, paikot tayo. So, tayong lahat, mga kapatid, iikutan po natin itong bulwagan na ito. Singing in unity, there is, to dwell in unity. So, hawak-hawak kamay po tayo. Kung pwede ay sa siko, siko-tasiko. Alam nyo ba yon? Siko-siko. Amen. So, magmamarcha po tayo. Magmamarcha tayo, iikutan Check, po ma'am. natin yung bulwagan. Kaya yung mga upuan natin, ay i-compress po natin ang upuan muna natin dito. Iganon Hello. natin, iganon. Ganon. Ganon lang, iganon. Malakas pala. Amen. Mahina muna. Mahina muna. Tapos okay, mga kapatid. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity, to dwell in unity. La 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 la. In unity, in unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Unity, to dwell in unity. La 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 la. In unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to
Hindi ba masaya? Pati si Nanay Alice, oh, nakagala. Amen. So there is rejoicing. Kapag nagkakaisa po, merong saya. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob mo sa amin sa oras na ito. Tunay nga po, Diyos, na ang pagkakaisa, meron pong kagalakan. Kapag nagkakaisa, meron pong ginagawa, nagkatagumpay, O Panginoon. Kapag nagkakaisa, nandun po yung pagtutulungan, nandun po yung pagdadamayan, at Lord, nakakahawa po ang rejoicing or nakakahawa ang joy na nasa aming mga puso kapag kami po ay nagkakaisa. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang aking mga kapatiran. Hayaan mo po, Diyos, ng Espiritu ng pagkakaisa ay manatili sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige lang po, take your time. Hanapin yung mga upuan. Napagod ba? Masaya? Ulitin natin. Praise the Lord. Okay po. Balik po sa mga kanya-kanyang upuan. Hindi pa po tayo tapos. Introduction lang po yun. Purihin ng Diyos. Amen. At hindi po iiwanan, hindi po tayo hihintayin ng oras. Purihin ng Panginoon at syempre mga kapatid, napakabuti ng ating Diyos at sapagkat tinuturuan po tayo at itinuturo sa atin ano ba talaga ang iglesia. Amen. Sino pong may natutunan? Pakitaas ang kamay. Praise the Lord. Ang saya-saya. Amen? Amen. Nakilala tuloy hindi makakilala dati. Ang magkakilala lang yung magkakatasing katabi. Ngayon, masaya po. Purihin ng Diyos at tayo po yung magpapatuloy. Dahil nga meron pong pag-aaral, meron naman tayong pagbibigay. Amen? Sabi nga doon sa kanta, unity. Magkaisa po tayo, magtulungan tayo upang manatili ang ating iglesia at manatili tayo na nakapagpupuri, sumasamba sa iglesyang ito. Amen? So, ang bawat isa po, handa na po ang kanyang mga nakalaan para sa ating Panginoon. Sabi, kanina po nakarinig ako ng exhortation, ang sabi doon, isang napakalaking church, ang sabi doon, doon sa exhortation po, doon sa offering, sa tithe, sabi, huwag kayong magbibigay ng labag sa kalooban nyo. Pero yung karugtong, kung ikaw ay nasa under wings ng ating Panginoon, amen, naroon ka sa posisyon. Anong posisyon mo? Ang sumunod sa Diyos. Amen? At pag nasa under wings ka ng Lord, yung umulan man, bagamat naaanggihan ka ng ulan o ng bagyo, pero nasa under wings ka pa rin ng Panginoon kasi nandun ka sa posisyon. Ano ba ang posisyon natin sa Panginoon? Ano yung ating pinag-aralan kanina? Ano yung narinig natin? Tayo po ay
nasa posisyon na tinubos ni Kristo Jesus. Kaya tayo po, ang ating Panginoong Hesus Kristo, tayo po yung iglesia niya, tayo po yung katawan niya, at ang head po natin is si Jesus. So, ibig sabihin, katulad ng isang pamilya, kapag may head of the family, merong mga anak sumusunod sa Ama. At isa po na nais ng ating Panginoon, dahil nasa under wings ka, nasa ilalim ka ng pakpak ng Diyos, at naroon ka sa tamang posisyon ng ating Panginoon, dapat po makiisa tayo sa pagbibigay ng may bukal sa ating puso at hindi napipilitan lamang. Nakukuha niyo pa? Nakukuha niyo ba? Amen. Kasi kung wala ka sa posisyon, pray tayo ng blessing, minsan nagtataka ka hindi dumarating. Bakit? Wala ka kasi doon sa blessing. Sabi nga nung matatanda, tanghali ka nang gumising, nagpaulan ng Diyos ang pagpapala, hindi ka nakasalo. Bakit? Kasi tulog ka pa. So, ang Diyos po, given na kasi yun, yung blessing ni Lord. Pero ang kailangan lang po talaga, nandun tayo sa posisyon na kung saan yung nandoon ang ating Panginoon. At pag nasa posisyon tayo ng ating Panginoon, ibig sabihin, sumusunod tayo ayon sa salita ng ating Panginoon. Amen? At ano po sabi niya? Magbigay kayo ng kusang loob, hindi napipilitan. Dahil kung napipilitan lang kayo, wala pong mangyayari, magsisilbing sumpa sa buhay natin. Kaya pag umulan, pagka dumating ang dilobyo, dumating ang problema, wala po tayo sa ilalim ng umbrella, wala tayo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon, ng pangangalaga niya. Kaya po tayo ay hindi nakakasalo ng biyaya ng Diyos. At tayo po ay nabibigo. Amen? Tayo po natin magbigay, dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Salamat po aming Ama sa pagkakataon ito, O God. Tunay nga, O Lord, ang iglesyang ito, ang church na ito, ang Jesus the Living Word Global Christian Church, O God, nasa under wings ng makapangyarihan Diyos. Kaya Lord, sa oras na ito, O God, hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay magbigay na may pag-ibig, na may pagsamba at pagmamahal sa iyo, upang Lord na patuloy, O God, manatilit magpatuloy, na lumago at patuloy kang sambahin sa lugar na ito, magamit ang lugar na ito. Salamat po, Lord, sa mga nagbigay at sa mga wala pang kakayahan. O Diyos, patuloy mo silang turuan, buksan ang puso at isipan, upang, Lord, mamuhay ayon sa iyong kalooban at sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Ama, at sa bawat nalilikom, O God, ng salaping ito, dalangin ko po, O Diyos, ingatan mo ang humahawak upang ang nalilikom na salaping ito magamit lamang, Panginoon, sa ikaluwalhati na iyong pangalan. Salamat po, O Diyos, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po tayo ay magbigay. Okay, meron pa tayong isang pagbibigayan. Ito ay in unity rin. Yan, in unity. Na tayo po ay nagkasundo na magbigay magkano man ang ating nakayanan. Pag naipon po ito ay magsilbing budget natin sa ating aircon. So, let's pray, Panginoon. Muli, mula sa aming puso ay kami ay magbibigay bilang pagtugon, O Diyos, sa aming pinagkasunduan na magbibigay po kami sa abot ng aming kakayanan, Panginoon. Bless this financial upang maidagdag po namin sa aming mga gastusin sa
Meralco, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo nga po ang lahat ng magbibigay, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Okay, meron po tayong prayer request. Yung nanay po ni Sister Nicole Alcantara, yung ating nasan dyan sa media. Siya po ay, yung nanay po niya ay nasa stage 4 yung colon cancer. Siya po ay tinanggihan ng hospital. At nangangalakan siya ng panalangin po natin, alang-alang sa kanyang anak si Sister Nicole. Siya ay nandyan ngayon sa Chubayabas sa isang anak niya. And we need to pray for her. Nawa, alam naman natin na cancer ay napaka-delikadong sakit. Pero humingi tayo sa Panginoon na wala pong imposible sa Kanya. Kaya niyang pagalingin po yun through our prayers, alang-alang sa ating kapatid, Sister Nicole. Let's pray for Nova Alcantara. Yun po yung kanyang nanay. Okay, tayo po ay pumagkit at manalangin para kay Nova Alcantara na nararatay sa maling karamdaman. O Diyos na dakila, sa aming panampalataya, ikaw ay manggagamot. You are the great physician, Panginoon, sa amin bilang mga believer. And we ask, Lord, through this prayer ng congregation para sa kay Nova Alcantara, siya po ay may stage 4 na colon cancer. Alang-alang sa kanya anak, si Sister Nicole, na lingkod mo, Panginoon. Father God, sinasabi mo na walang imposible sa iyo. Kaya hinihiling po namin, Panginoon, ang kagalingan, recovery o kagalingan ni Nova Alcantara. At maging po sa kanyang tinitirhan na kanyang anak ay maayos po nilang alagaan si Nova, Panginoon. Father God, wala pong imposible sa iyo. Kaya mong pagalingin, O Diyos, sa magitan ng fervent prayer ng congregation ito, and we rebuke in Jesus' name. Anumang stage 4 o colon cancer na yan ay hindi makapanaig sa katawan ng aming mahal sa buhay. Through Nicole, Panginoon, salamat po, Diyos, sa kagalingan. And isang araw, Panginoon, sa kanyang paggaling, ay makikita po namin siya dito sa bulwagang ito na magpupuri at magpapasalamat sa iyong kadakilaan sa kanyang buhay. Salamat po, Diyos. Ikaw ang higit nakakalam sa kanyang kalagayan. And we ask, Lord, and let your will be done sa kanyang buhay. Salamat po, Diyos. Purin ka at sumata ka, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Okay, announcement po ay huwag kayong alis mamaya. Meron po tayong birthday merienda. Sponsored po ng mga birthday celebrants ng April. Hindi ko na po isa-isahin. Kasi nakapag-pray naman tayo ng first Sunday doon sa mga may birthday ng April. So, salamat sa Panginoon. Meron po tayong dinner. Actually, snack lang po ito. So, may announcement ba, Shane? May announce ka ba? Okay. Ayan. So, good afternoon po. Unang announcement po natin. So, wala po munang youth hangout. Pero yung mga, tama ba, Mel? Youth officers lang. Youth officers or lahat ng youth? Ano? Lahat. Pati yung mga bata. Okay. So, youth officers, meron kayong meeting. So, wala mo ng youth hangout, pero may youth officers meeting. And then, ongoing po yung registration for life class. Ayan. So, di ba dun sa GC po ng Rizal, so meron po dong thread for registration ng life class. So, paano po ba natin malalaman kung tayo ay qualified
na mag-register. So yung 10 lessons po natin, na magmula nung simulan natin noong February 15 hanggang ngayon. So pag natapos niyo po yon, wala kayong absent, ayan, so kayo po ay qualified na mag-register sa live class. Pero kung hindi po nyo na kompleto yon, tapos willing po kayong mag-register, so yung mga pastors and leaders po, willing naman po kami na ang tawag doon, make-up class. Kaya yun yung ginagawa ko ngayon kasi kung sino yung mga hindi naka-take ng lesson natin. So yung babansin nyo, nung February 15 hanggang yung lesson ni Pastor Lori, part po yun ng ating pag-aaral. And then sa live class po, meron po tayong mga prospect na dito, na mga members. Kung di pa kayo nakapag-live class before, nung unang-una pa ng Living Word, so kailangan po nating mag-undergo. Kasi yun po yung pinaka-foundation natin para talagang, kumbaga, makompleto po yung ating dito, yung pag-aaral. Ayan. So, mamaya, lalapitan ko po kayo. So, kung willing po kayo na mag-register, ayan. So, ito-check ko po kung ano po yung mga lesson na hindi nyo na-attenan, then i-assign po natin dun sa mga teachers na nagturo ng lesson na yon. So, yun po, I hope na anuhan po natin yung live class. Kasi sabi nga ni Pastor Nori, it is a born-again experience. Napakagandang experience po nito. Kahit sabihin mo na matagal ka ng Kristiyano o umaaten, pero gusto namin po na ipa-experience ito sa inyo. Kasi napakagandang foundation po ito para mas lalo po tayong lumago spiritually. And especially, doon din sa mga part na mga worship team. Kaya yung worship team talaga, nire-required po talaga namin na umattend dito kasi magiging magandang foundation po siya para sa atin. So further announcement po sa mga susunod po, dito. Tapos, pa-hold lang po muna. Siguro po yung, tama ko ba kay Mel? Yung bilog-bilog, sabihin ko na ba? Ipa-hold ko lang muna yung mga bilog-bilog po for youth camp. Paki-hold lang po muna. So, wait for further announcement po. So, thank you po. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihan ka, Diyos. Pinupurit mo na pasalamatan ka namin sa oras na Panginoon. Thank you, Lord, for this victorious day na ibigay mo sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay ng bawat isa narito na naglaan ng oras upang magpuri sa iyo, makinig ng iyong salita, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang buhay ng mga nasa worship team, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay mabuti, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, na bigyan mo sila, Panginoon, ng mas malakas na katawan, Panginoon. Maibigay, Panginoon, lagi ang nararapat na papuri para sa iyo. And thank you, Lord, sa buhay ng aming mga pastors. Lord, maraming salamat sa buhay na binibigay mo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat sapagkat through them, Panginoon, naihayag mo yung salita. As the Lord God. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay mabuti, Panginoon. Hindi mo kami pinapabayaan. Walang sayang na kami ay maglingkod. Walang sayang na kami ay maglaan ng oras para sa iyo. And as we end this Sunday service, Lord, we ask for your protection, Lord. Kung paano mo kaming iningatan sa bulwagan ito, ganun din, Panginoon, ang ibigay mo sa aming protection. Sa paglabas namin sa building na ito, Panginoon, ibigay mo sa amin, Panginoon, ang iyong protection sa aming daraanan, sa aming sasakyan, Panginoon. And we ask this prayer, in Jesus' name we pray, Amen. Taas natin ang ating mga kamay, tanggapin po natin ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His countenance toward you and give you peace. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Bago tayo umuwi,
Siyempre, awit tayo. Victory song. You are God, we shall valiantly receive. Over down the enemy you will see, and shout of victory. God is King, for God has won the victory and set His people free. His word has led the enemy. The earth shall stand and see that you are God. We shall do violently. We will see. Over down the enemy we will see. And shall His victory. God is King, for God has won the victory and set His people free. His word has led the enemy. The earth shall stand and see that you are God. We shall do violently. We will see. Over down the enemy we will see. And shall His victory. Christ is King. Christ is King. Christ is King. Woo! Glory to God. See you next Sunday, April 19. Agahan ninyo